Akida ng salaf. Pero kailanman, hindi ko po gagamitin ng utak. Nakabase lang ako sa Quran at Sunnah. Hindi po ako lalabas dyan. Sabi ng Allah, thumma stawa alal arsh. Sino nakakaalam ng istawa? Baka meron dito iba paniniwala. Anong ibig sabihin ng istawa? Take note, sa pagtatapsir, hindi pwedeng ang pagtatapsir mo itong gagamitin. Pagkatapos ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinong sahaba ang may pinakamaalam sa tafsir? Siyempre si Ibn Abbas, si Ibn Mas'ud. Sa mga tabi'in, si Mujahid. So, ano ang kahulugan ng thumma stawa alal arsh? Sabi ni Ibn Abbas, irtafa. Sabi ni Ibn Abbas, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na si Ibn Abbas, ang Bahrul Ummah, siya ang mas nakakaalam sa tafsir ng Quran. Mas magaling ka pa kay Ibn Abbas? Ang sabi ni Ibn Abbas, ang istawa ay nagpaitaas ang Allah sa kanyang trono. Ika nga umakyat. Sabi nila, hindi pwedeng umaakyat ang Allah. Kasi para mong sinabing taong umaakyat lang. Kasi utak mo pinairal mo. Sabi ni Imam Malik, rahimahullah, al-istiwa ma'lum, ang pagpapaitaas ay naiintindihan. Alam niyo bang ibig sabihin ng nagpaitaas? Hindi. Dito, sa inyo. Naiintindihan niyo ba yung umakyat? Naiintindihan. Kailangan pa bang i-describe, ipaliwanag? Siyempre, pag umakyat, alam mo na galing sa baba. Alam nga naman na galing sa taas. Umakyat nga eh. Summa stawa alal arsh. Ang nagtafsir dito, hindi po tayo. Si Ibn Abbas, pinakamaalam sa tafsir ng Quran. Sabi niya, irtafa. Sabi ni Mujahid, alal arsh. Nagpaitaas sa kanyang trono. Alangan mas magaling ka pa kay Ibn Abbas. Nagpaitaas nga eh. So sabi ni, ngayon, wag mo nang tanungin paano nagpaitaas. Kasi walang nakakita sa Allah. Sabi ni Imam Malik, al-istiwa ma'lum, ang pagpapaitaas ay, alam mo na yun, galing sa baba, umakyat. Wal kayfu majhul, wag mo nang tanungin paano. Kasi paano umakyat ang langgam, paano umakyat ang kabayo, paano umakyat ang tao, pareho magkakaiba. Dito, pareho magkakaiba lang. Dito, sino magsasagot? Iisa ba ang pag-akyat nating lahat o may pagkakaiba? Magkaiba. Imposible naman. Alam nga naman na pari-pariho tayo umakyat. Pag umakyat ng kabayo, may paraan ng pag-akyat yan. Pag umakyat ng tao, may paraan ng pag-akyat yan. Ibig sabihin, umakyat o nagpaitaas ang Allah na naaayon sa kanyang pagka-Diyos. Yun ang akida natin. Pero kailanman, hindi natin sinabi na ang pag-akyat niya ay katulad ng pag-akyat ni Fakhruddin. Allahu Akbar, kailanman. Ano kung sasabihin kong umakyat ang Allah, nakita ko? Na parang pag-akyat ng ni Sheikh Fakhruddin, kailanman hindi. Pero umakyat siya, nagpaitaas siya, na naayon sa kanyang pagka-Diyos. Laysa kamithlihi shay'un, wa huwa as-sami'ul basir. Walang kahalin tulad ng Allah sa anumang bagay. So nagpaitaas ang Allah. Sinabi ni Ibn Abbas, yun daw ang tafsir niya. Sabi nila, hindi daw nagpaitaas. Sinakop niya o naghari, o sinakop niya ang kanyang trono. Bakit? Hindi pa ba nasakop yan? Sakop na nga niya yan eh. Pero nagpaitaas siya. Galing siya sa baba, umakyat, paitaas, naayon sa kanyang pagka-Diyos. Sabi ni Imam Malik, al-istiwa ma'lum, ang pag-akyat o pagpapaitaas ay naiintindihan, nauunawaan, wal kayfu majhul, pero kung paano hindi natin alam kasi hindi natin nakita ang Allah. Wal imanu bihi wajib, obligado paniwalaan mo na ang Allah ay nagpaitaas. Was su'alu anhu bid'ah, wag na wag mong itanong paano nagpaitaas. Wag mo nang tanungin. Ang mahalaga iman, naniwala ka. Yan ang akida.